Mapagpalang araw po muli madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muli maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na isinulat ng ating mahusay na writer na si Aki. Sana po'y magustuhan niyo ang kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Si Cristel ay isang babaeng hinahangaan sa labas ng kanilang pamilya. Matalino, mabait at isa ng successful businesswoman sa murang edad na 25. Ngunit sa loob ng kanilang angkan, ang kanyang tagumpay ang siya ring dahilan ng inggit at puot ng ilang kamag-anak, lalo na ng pinsan niyang si Syra. Palaging may parinig, paninira at tahimik na kompetisyon na pilit ipinaparamdam kay Cristel. Magkatabi sina Jerry at Cristel sa sofa. Pareho silang naka-home clothes, si Cristel ay naka-loose shirt at shorts, habang si Jerry ay naka-gray shirt at sweatpants. Nakapatong ang ulo ni Cristel sa balikat ni Jerry. Ang sarap ng ganito, walang kailang patunayan. Gumiti si Jerry, bahagyang inihilig ang ulo para mas madikit ang doon niya sa buhok ng asawa. Ito yung mga moments na gustong gusto ko lalo na kapag kasama kita. Napabuntong hininga si Cristel. Ay, minsan naiisip ko, hanggang kailan natin kayang itago to? Wala kasing nakakaalam na matagal nang kasal si Cristel kay Jerry dahil private person din si Jerry at ang pamilya nito. Dahil na rin sa mga kamag-anak ni Cristel na mapanghusga, kaya mas pinili niyang itago na may asawa na siya. Hindi agad sumagot si Jerry. Hinaplos lang niyang braso ni Cristel. Hanggat kailangan, hanggat safe ka. Napapikit si Cristel. Sa kabila ng lahat ang tapang at talino niya, bilang isang babae at businesswoman, sa harap ni Jerry ay hinahayaan niya maging vulnerable siya. Hindi ko alam kung bakit pero mas payapa ako kapag alam kong tayo lang yung may alam. That's because this is ours. Hindi shared sa kahit sino. Hindi kailangan ng approval ng iba. Tumayo si Cristel at hinilang kamay ni Jerry. Halika, let's cook. Ikaw yung taga-tikim. Taga-tikim lang? Biro ni Jerry. Unfair. Mahal mo naman. Sagot ni Cristel sabay kindat. Sa kusina, maganang kilos si Cristel. Si Jerry naman ay nakasandal sa counter. Pinagmamasdan siya. You know, sabi ni Jerry, ang galing mo sa boardroom, pero iba ka dito. Napangiti si Cristel. Dito, hindi ko kailangan maging Cristel na strong. Pwede ako maging Cristel lang na pwedeng maglambing sa'yo. Lumapit si Jerry at niyakap si Cristel mula sa likod. Hinayaan ni Cristel na pumatong ang baba ni Jerry sa balikat niya. And that's my favorite version. Tahimik silang nagluto. Ang tanging tunog ay ang pagprito at ang mahihinang halakhakan nila. Habang kumakain sila sa maliit na dining table, magkatapat, nagkatitigan sila na parang pareho nilang naaalala kung gaano kalayo ang narating nila. Hindi sa yaman o estado, kundi sa desisyong piliin ang isa't isa sa tahimik na paraan. Do you ever regret it? Tanong ni Cristel, seryosong tono. Na pinakasalan mo ko ng walang nakakaalam? Umiling si Jerry. Never. Ang regret ko lang minsan, hindi kita may pagmamalak sa mundo. Hindi dahil ayoko, kundi dahil kailangan nating maghintay. Ngumiti si Cristel, may lambing sa mga mata. Darating din yon, pero sa ngayon, sapat na ako sa asawa mo sa loob ng bahay na ito. Lumipat si Jerry sa tabi niya, hinawakan ang kamay niya. You're not hidden from me. That's what matters. Pagkatapos kumain, humiga sila sa sahig ng sala, nakatingin sa kisame, magkahawak ang kamay, magkalapit ang katawan. Jerry, tawag ni Cristel. Kung dumating yung araw na kailangan na nating sabihin sa lahat, handa ka na ba? Basta kasama ka. Sagot ni Jerry. I'm ready for anything. Napangiti si Cristel at sa ngiting yon ay walang takot siyang nararamdaman. Kinabukasan, nagpaalam si Cristel kay Jerry dahil pupunta siya sa kanilang family gathering. Nagpaalam din si Jerry na may aasikasuhin sa opisina niya. Maingay ang loob ng ancestral house. May halong tawanan,
tunog ng kubyertos at pilit na kasiyahang karaniwan sa mga family gathering. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Cristel. Maayos ang postura, simple pero elegante ang suot. Tahimik lang siya. May ngiti sa labi habang nakikinig sa usapan ng mga kamag-anak. Cristel, anak, ikaw na naman ang pinag-uusapan. Masayang sabi ng isang tiyahin. Sabi nila, ang bata mo pa pero ang layo na ng narating mo. Ngumiti si Cristel. Thank you po, tita. Sipag lang po talaga. Bago pa siya makasagot ng mas mahaba, sumingit ang isang pamilyar na boses. Sipag lang ba talaga? Sabay mahinang tawa ni Syra, nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. I mean, hindi naman lahat ang nagiging successful dahil lang sa sipag, di ba? Biglang nagkaroon ng kakaibang katahimikan. Ramdam ni Cristel ang mga matang palihim na tumitingin sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Tanong ng isa pang pinsan ni Cristel, kunwari inosente. Nagkibit balikat si Syra. Wala, curious lang ako. Kasi mabilis masyado yung success niya. 25 lang siya pero CEO na agad. Parang too good to be true. Nagtagpo ang tingin ni na Cristel at Syra. Hindi galit ang mga mata ni Cristel, kundi pagod na makipagtalo kay Syra. Hindi naman masamang magtanong. Mahinahong sabi ni Cristel. Pero mas okay siguro kung derechahan. Oh, I am being direct. Sagot ni Syra, may ngiting hindi umaabot sa mata. I just wonder kung sustainable yan. Baka one day, mawala rin lahat. Syra, saway ng isang tito nila. Family gathering ito. Exactly, sagot ni Syra. Family, so dapat honest. Huminga ng malalim si Cristel. Hindi ko naman ipinagmamalaki yung narating ko. I just do my work. Work? Ulit ni Syra. Anong klaseng work? Kasi last time I checked, hindi ka naman galing sa mayamang pamilya, maliban sa yaman ng ama mo. May ilang napaili, may ilang nakangiting pilit. Ramdam ni Cristel ang kakaibang tingin sa kanya, pero pinili niyang umiti. Hindi lahat ng may nararating ay kailangang mayaman ng pinanggalingan. Sagot ni Cristel. May ibang pinaghihirapan talaga. Wow! Sabing may halong sarkasmo ni Syra. Very inspirational. Tumayo si Cristel, maayos ang boses. Kung may tanong ka tungkol sa business ko, you can ask me privately. Hindi yung may ganyan. Nagkibit balikat si Syra. I'm just saying what everyone's thinking. Hindi lahat. Sagot ni Cristel. Diretsong tingin kay Syra na palaban ang mukha. Ikaw lang. Tahimik ang paligid. Walang pumalakpak, walang umimik. Sa huli, si Cristel ang unang tumalikod. Piniling umalis sa mesa kaysa makipagsagutan. Sa terrace ng bahay, malamig ang hangin. Nakatayo si Cristel, nakapulupot ang braso sa kanyang sarili. Ilang segundo pa lang ang lumipas nang marinig niya ang yapak sa likod. So, aalis ka na? Tanong ni Syra. Hindi agad lumingon si Cristel. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Tumawa si Syra. You really think you're better than us now, ha? Lumingon si Cristel. Hindi ko kailanman inisip yan. Pero ganyan ang dati. Giit ni Syra. You walk in the light, you own the room. Lahat sila bilib na bilib sa'yo. Kasalanan ko bang yun ang tingin nila? Balik ni Cristel. Hindi ko hiniling yung paghanga nila. Pero tinanggap mo. Sagot ni Syra. At ako? Kami? Naiwan lang sa anino mo. Napailing si Cristel. Hindi ako nakikipagkumpetensya sa kahit na kanino. Lagi mo sinasabi yan. Sagot ni Syra, may halong pait. Pero alam mo bang pakiramdam na ikumpara sa'yo? Buti pa si Cristel ganito. Nakakapagod. Lumambot ang boses si Cristel. Hindi ko intensyon na masaktan ka. Intentions don't matter. Sagot ni Syra. Results do. Tahimik sandali. Naririnig ang huni ng kuliglig. Syra, mahinang sabi ni Cristel. Kung galit ka sa akin, sabihin mo. Hindi yung palagi mo na lamang akong pinaparinggan. At umalis na si Cristel. Agad siyang umuwi.
at binuksan ang pinto. Walang ilaw sa sala maliban sa maliit na warm lamp sa gilid ng sofa. Nakaupo doon si Jerry. Nakatanggal ang relo. Sleeves na shirt ay bahagyang nakaangat. Tila matagal nang naghihintay. Nang marinig niyang mahinang pagsara ng pinto, agad siyang tumayo. Hindi pa man nakakapagsalita sa Cristel. Ibinagsak na niyang bag sa tabi at diretsyon lumapit kay Jerry. Walang sabi-sabi. Niyakap niya ito na mahigpit. Parang doon lang niya hinayaang bumigay ang lahat. Hey! Mahinang sabi ni Jerry. Agad siyang yumakap pabalik. I'm here. Ano nangyari? Mas lalo pang humigpit ang kapit ni Cristel. Nakasubsob ang mukha niya sa dibdib ni Jerry. At doon na bumuhos ang lahat ng kinimkim niyang emosyon. Jerry! Basag ang boses si Cristel. Nakakapagod! Hinaplos si Jerry ang likod niya. Dahan-dahan, paulit-ulit. I know. I felt it the moment you walked in. Huminga ng malalim si Cristel pero hindi pa rin bumibitaw. Parang kahit anong gawin ko, laging may kulang para sa kanila. Laging may sinasabi, laging may comparison. Family dinner? Tanong ni Jerry kahit alam na niyan sagot. Tumango si Cristel. Si Syra na naman. Ganun pa rin. Ang dami pa rin sinasabi. Napasinghap si Jerry pero nanatiling kalmado ang boses. What did she say this time? Marami. Sagot ni Cristel. Bahagyang umatras para tumingin kay Jerry. Questioning my success. Parang sinasabi niyang hindi ko deserve. Umangat ang kilay ni Jerry. At nakinig ka. Hindi ko naman ginusto eh. Sagot ni Cristel, pilit na tumatawa pero halatang nasasaktan. Narinig ko lahat, sa harap ng lahat. Hinawakan ni Jerry ang mukha niya gamit ang dalawang kamay. Look at me. Marahan na utos si Jerry. Tumingin si Cristel sa kanya. Mapulang mga mata, pagod ang ekspresyon. You don't owe them explanations. Sabi ni Jerry. Not today, not ever. Pero pamilya ko sila. Sagot ni Cristel. Supposedly, sila yung dapat unang naniniwala sa akin. Supposedly. Ulit ni Jerry. Pero reality is different and that's not your fault. Huminga ng malalim si Cristel at muling sumandal sa kanya. Kanina, habang nagsasalita siya, gusto kong sumigaw, gusto kong ipagtanggol yung sarili ko. Pero pinili kong manahimik kasi ayoko ng gulo. And that took strength. Sagot ni Jerry. Hindi kahinaan yun. Pero ang sakit pa rin eh. Amin ni Cristel. Pagod na ako maging strong all the time. Then don't. Sabi ni Jerry agad. Not here, not with me. Hinila niya si Cristel papunta sa sofa at sabay silang naupo. Hindi niya binitiwan ang kamay ng asawa. Tell me everything, kahit pa ulit-ulit. I'm listening. Sandaling natahimik si Cristel bago nagsalita ulit. Alam mo yung pakiramdam na kahit ginagawa mo lang naman yung best mo, parang kasalanan mo pa na umangat ka? Tumango si Jerry. I do. Kanina, patuloy ni Cristel. May nagsabi pang, too good to be true. Yung success ko. Jerry, ilang gabi mo ako nakitang umiiyak nun kasi akala ko hindi ko kakayanin. I know. Mahina ang boses si Jerry. I was there. Every breakdowns, every doubts. Napangiti si Cristel ng kaunti. Ikaw lang yung consistent. Kahit wala pa to, kahit wala pa ako sa ganitong posisyon. Because I didn't marry your achievements. Sagot ni Jerry. I married you. Biglang napaluha si Cristel. Kaya nga ikaw yung pahinga ko. Lumapit si Jerry at niyakap siya muli. Mas mahigpit pero mas malambing. And you're mine, kahit anong mangyari. Tahimik silang nagyakapan sandali. Walang nagsasalita. Pero sapat ang presensya ng isa't isa. Jerry, mahinang tawag ni Cristel. Paano kung dumating nung araw na hindi ko nakayanin? Na gusto ko na talagang lumayo sa kanila. Then we do that. Sagot ni Jerry. No guilt, no explanations. Hindi ka ba matatakot? Tanong ni Cristel. Na baka sabihin nila, ina-isolate kita na may tinatago tayo. Ngumiti si Jerry. Let them think whatever they want.
They don't live with us. They don't wake up with you. They don't see how hard you work. Pero ikaw, bulong ni Cristel, hindi ka ba napapagod? Napapagod, amin ni Jerry. Pero never because of you. Hinawakan niya noon ni Cristel at marahang idinikit ang kanya. Pagod ako kapag nasasaktan ka, pero mas pagod ako kapag hindi ka nagsasabi. Kaya nga nagsusumbong ako, sabi ni Cristel bahagyan tumatawa. Parang bata. And I like that. Sagot ni Jerry. Means you trust me. Of course, I do. Sagot ni Cristel agad. Ikaw yung tahanan ko. Tumayo si Jerry at hinila siya paitaas. Come on. Saan? Tanong ni Cristel. Bedroom. Sagot ni Jerry. You need rest. Habang naglalakad sila papunta sa kwarto, hindi pa rin bumibitaw si Cristel sa kamay ni Jerry. Pagdating doon, umupo siya sa gilid ng kama at agad namang lumuhod si Jerry sa harapan niya. Hey, sabi ni Cristel. Anong ginagawa mo? Making sure you're okay. Sagot ni Jerry. Hinahawakan ang kamay niya. Emotionally. Huminga ng malalim si Cristel. Sa harap nila, parang kailangan kong patunayan lahat. Pero dito, pwede pala akong huminga. Because here, sabi ni Jerry, you are enough. Just as you are. Tumango si Cristel. May luha pero may ngiti. Salamat sa hindi mo pag-question sa akin. Sa hindi mo pagdududa. Never crossed my mind. Sagot ni Jerry. If anything, I'm proud of you. Even on days you don't feel proud of yourself. Humiga si Cristel sa kama at hinila si Jerry para tumabi sa kanya. Niyakap niya ito. Ulo niya ay nasa dibdib ng asawa. Promise, sabi ni Cristel. Kahit anong mangyari sa labas, uuwi ako sa'yo. Gumiti si Jerry at hinaplos ang buhok niya. I will always be right here. At sa gabing yon, sa loob ng kwartong puno ng katahimikan at pagmamahal, muling nahanap ni Cristel ang lakas. Hindi dahil pinili niyang maging matatag, kundi dahil pinili niyang maging totoo sa taong mahal niya. Kinabukasan, maingay ang buong floor ng kumpanya, mga tunog ng keyboards, mahihinang usapan, at yabag na mga taong abala sa kani-kanilang trabaho. Isang ordinaryong araw sana. Sana lang. Nakatayo si Cristel sa harap ng conference room, hawak ang tablet, seryosong ekspresyon habang kausap ang isa sa mga department heads. Maayos ang postura niya, kontroladong boses. CEO mode, gaya ng tawag ng ilan. Let's make sure na by next week, ready ng revised proposal. Sabi ni Cristel. I don't want excuses. I want results. Yes, Miss Cristel. Sagot ng empleyado. Bago pa siya makaalis, may boses mula sa likuran. Wow, ang galing talaga kapag boss sa boss, no? Huminto si Cristel. Pumikit sandali. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino yon. Good morning din sa'yo, Syra. Mahinahon na sagot ni Cristel habang humaharap. May kailangan ka ba? Nakatayo si Syra sa gitna ng hallway. Naka-designer blazer, nakakross sa mga braso. May ilang empleyadong bahagyang napatingin, ramdam ang tensyon. May kailangan? Ulit ni Syra, tumawa ng bahagya. Actually, curious lang ako. Talaga ba lahat ang desisyon dito? Ikaw lang? I am the CEO. Sagot ni Cristel. So yes. Oo nga pala. Ani Syra. Nakalimutan ko, ikaw yung boss. Ikaw yung successful. Ikaw yung perfect. Kung sarcasm yan, sagot ni Cristel. Say it properly. Lumapit si Syra ng isang hakbang. Hindi ba pwedeng magtanong na? Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na ang dami mo ng achievements. Kahit dito sa company, parang walang nagda-doubt sa'yo. Kung may duda ka, sagot ni Cristel. Pwede mo namang idaan sa proper room, hindi sa hallway. Ngumisa si Syra. Ay, sorry. Syra. Mariing sabi ni Cristel, bumaba ang boses. This is a workplace. Kung may personal kang issue sa akin, ilabas mo yan sa labas ng opisina. Personal? Sagot ni Syra, kunuway nag-iisip. I don't think so. I think relevant too.
Napakunutan noon ni Cristel. Relevant how? Kasi, dahan-dahang sabi ni Syra, nilalakasan ng boses ng bahagya. People should know kung anong klaseng background ang meron ng isang leader. May ilang empleyadong tuluyang huminto sa ginagawa. Tahimik ang paligid. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Cristel, mariin na. Ngumiti si Syra. Mas lalong lumapad ang ngisi. Well, you know, like mother, like daughter. Nanigas ang katawan ni Cristel. Don't. Bakit? Tanong ni Syra. Hindi ba totoo naman na kaya hindi tanggap ng pamilya natin yung nanay mo, Syra? Babala ni Cristel, nanginginig ang boses. Kasi, malandi raw siya. Derecha ang sabi ni Syra. I mean, that's what people say. Kaya nga mag-isa na lang siya sa probinsya, di ba? Kasi nahiya ang pamilya. Hindi na natapos si Syra ang sasabihin nang malakas sasampalin siya ni Cristel na umulingaw-ngaw sa hallway. Tumagilid ang ulo ni Syra. Napatras siya ng isang hakbang. Nanlaki ang mga mata. Ang mga tao sa paligid ay tuluyang natahimik. Hingal na hingal si Cristel. Nanginginig ang kamay niya. Pero ang mga mata niya ay nagliliyab sa galit. Ulitin mo pa. Mababa ngunit mapanganib ang boses si Cristel. At sisiguraduhin kong hindi lang sampal ang matatanggap mo. Hinawakan ni Syra ang pisngi niya. You slapped me? Oo, sagot ni Cristel, walang pagsisisi. At kung babasusin mo ulit ang nanay ko, uulitin ko pa yan. Pero mas malala. How dare you? Sigaw ni Syra. You think just because you're CEO, I dare? Putol ni Cristel. Because you crossed the line. Sinabi ko lang totoo. Giit ni Syra. That's what everyone knows. Everyone? Natawang walang saya si Cristel. O ikaw lang, dahil gusto mong hilahin pababa lahat ng mas mataas sa'yo. You're acting all holy. Sagot ni Syra, nanginginig sa galit. Pero you came from her. So what does that make you? Napangiti si Cristel, pero malamig. Walang bahid ng saya. Anak ako ng isang babaeng piniling maging matatag kahit itinaboy. Sagot ni Cristel. Isang babaeng hindi yumuko kahit nilapastangan ng mga tsismosang katulad mo. Tumahimik si Syra. Alam mo ba kung bakit nasa probinsyang nanay ko? Patuloy ni Cristel, palaban ang tono. Hindi dahil nahiya siya, kundi dahil pinili niyang mamuhay ng payapa, malayo sa mga taong katulad mo. You're lying, bulong ni Syra. No, sagot ni Cristel. You are. May lumapit na HR manager, halatang aligaga. Miss Cristel, Miss Syra, please, we can talk about this privately later. Putol ni Cristel, hindi inaalis ang tingin kay Syra. Tinatapos pa namin ang usapan. Feeling mo mananalo ka? Tanong ni Syra, mapait ang tawa. You just proved you're emotional. Hindi ka professional. Professionalism doesn't mean tolerating disrespect. Sagot ni Cristel. Especially kapag nanay kong binabastos mo. Nanay? Ulit ni Syra. Funny how you hurt them when they don't even defend you. Sumagot ulit si Cristel. Walang pag-alinlangan. At least mahal ako ng nanay ko. Hindi katulad mo na ginagamit ang pamilya para lang umangat. Kaya ka hindi successful dahil umaasa ka sa pamilya mo. Nanahimik si Syra, hindi nakapagsalita. From now on, mariing sabi ni Cristel, kung may issue ka sa akin bilang CEO, dalhin mo sa board. Kung personal, wag mo nang subukan ulit. And if I do? Hamon ni Syra. Lumapit si Cristel ng isang hakba. Halos magkadikit na sila. Then, I won't just be your cousin. I'll be your boss. Nagkatinginan sila. Tumalikod si Cristel at huminga ng malalim. Clear the hallway. Utos si Cristel sa HR. And set a formal meeting. This will be documented. Habang papalayo si Cristel, ramdam niya ang mga matang nakatingin. May gulat, may takot, may respeto. Pinili niyang lumaban at hindi siya nagsisi. Weeks later, sa tuwing nagkakasalubong si Syra at Cristel,
Hindi pa rin tumitigil si Syra, maging ang ibang kamag-anak ni Cristel, na patuloy na tinatanong kung paanong patuloy na umaangat lalo si Cristel. Pilit man na huwag na lang pansinin ni Cristel, pero may pagkakataon na hindi niya mapigilan ang sariling sumagot. Kaya naman ngayong araw ng Sabado, napag-isipan niyang lumayo muna sa mga toxic na tao at environment kahit na papano. Mabagal ang takbo na sasakyan habang tinatahak nila ang makitid na kalsada papasok sa probinsya. Sa magkabilang gilid, puro puno ng niyog at palayan. Nakatitig si Cristel sa bintana. Tahimik mula sa kanina. Nakapatong ang kamay niya sa tuhod. Mahigpit ang kapit. Parang may pinipigil na emosyon. Tahimik lang si Jerry sa driver's seat. Pero ramdam niya ang nararamdaman ni Cristel. Paminsan-minsan sinisilip niya si Cristel. Okay ka lang? Mahinang tanong ni Jerry. Tumungo si Cristel pero hindi tumingin. Okay lang. Just processing things. Tumungo si Jerry. Take your time. We're not in a rush. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang simpleng bahay na gawa sa kahoy. May maliit na terrace, may mga halaman sa harap. Nang bumukas ang pinto ng bahay, lumabas si Catherine. Simple ang suot, plain dress, buhok na nakapusod. Napahinto siya nang makita ang sasakyan. Saglit siyang napatitig bago lumapad ang mga mata. Cristel? Mahinang tawag ni Katrina, parang hindi sigurado. Bumaba si Cristel ng sasakyan sa isang iglap na walang pagiging CEO. Ang tapang sa opisina. Isang anak na lang ang nakatayo sa harap ng kanyang ina. Ma, tawag ni Cristel. Hindi na nakapagsalita si Katrina. Lumapit siya na mabilis at niyakap si Cristel na mahigpit. Anak, ang tagal mong hindi dumalaw. Nanginginig ang boses si Katrina. Niyakap siya pabalik ni Cristel. Ma, miss na miss kita. Tumigil sila sandali bago humiwalay. Napansin ni Katrina si Jerry na nakatayo sa tabi, tahimik at magala. Oh, sabi ni Katrina bahagyang nagulat. Ikaw ang Jerry po. Mabilis sabi ni Jerry, ngumiti. Nice to finally meet you, Ma'am Katrina. Ngumiti si Katrina, may lambing sa mata. So, ikaw pala yung sinasabi ni Cristel. Tumango si Jerry. Opo, salamat po sa pagtanggap sa amin. Halika, pasok kayo. Aya ni Katrina. Mainit sa labas. Sa loob ng bahay, simple pero malinis. May mga lumang litrato sa dingding. Si Cristel nung bata pa. May ilang araw ni Katrina na nakangiti. Tila mas bata at mas payapa. Magpahinga muna kayo. Sabi ni Katrina. Maghahanda lang ako ng merienda. Ma, ako na. Sabi ni Cristel. Umiling si Katrina. Hindi. Bisita ka. Nagkatinginan sina Cristel at Jerry. Tahimik na umupo si Jerry sa sala. Hinaya na mag-ina na magkasama sa kusina. Habang naghihiwa ng prutas, tahimik si Cristel. Ramdam ni Katrina yon. May gusto ka bang sabihin? Tanong ni Katrina. Tumango si Cristel. Marami ma, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Ngumiti si Katrina ng marahan. Simulan mo kung saan masakit. Maya-maya, umupo silang dalawa sa terrace. May hawak na tasa ng mainit na kape. Sa malayo, tanaw ang palayan at ang papalubog na araw. Tahimik si Jerry sa loob, nagbibigay ng espasyo. Ma, panimula ni Cristel. Naalala mo ba nung umalis ka? Tumango si Katrina. Paano ko makakalimutan? Galit ako noon. Amin ni Cristel. Hindi ko maintindihan. Akala ko iniwan mo ko. Huminga ng malalim si Katrina. Hindi kita iniwan. Pinili kitang ilayo sa gulo kahit hindi mo agad nakita. Ngayon ko lang naiintindihan. Sabi ni Cristel, namumuo ang luha. After everything, after hearing what they say about you, nandigas si Katrina. Ano sinabi nila? Marami. Sagot ni Cristel, pilit pinipigil ang galit. Pero sinabi ni Syra na malandi ka raw, kaya hindi ka tanggap, kaya ka nandito. Napapikit si Katrina. Hindi gulat ang mukha,
Pagod na siyang marinig yon. Matagal ko nang narinig yan, sabi ni Katrina. Hindi na bago. Why didn't you fight back? Tanong ni Cristel. Nanginginig ang boses. Why did you just leave? Dahan-dahan tumingin si Katrina sa anak niya. Because fighting them meant losing myself. At ayokong lumaki ka na nakikitang ganun ang nanay mo. Galit, puno ng bitterness. Pero sinira nilang pangalan mo. Giit ni Cristel. Anak, mahinahong sabi ni Katrina. Mas mahalaga sa akin ang katahimikan kaysa sa opinyon nila. Napayuko si Cristel. I defended you, ma. Sinampal ko siya. Nagulat si Katrina. Cristel, hindi ko kinaya. Sabi ni Cristel. Nang marinig ko yon, nagalit ako. Hinawakan ni Katrina ang kamay niya. I'm not proud na ginawa mo yon. Pero naiintindihan ko kung bakit ka nagalit. Ngayon ko lang nakita. Patuloy ni Cristel. Kung gaano ka katapang. You chose peace over pride. Ngumiti si Katrina, may luha sa mata. At ikaw, pinili mo lumaban. Pareho lang tayong may paraan. Ma, sabi ni Cristel, humihikbi na. Sorry kasi, hinusgahan din kita noon. Yumakap si Katrina sa kanya. Shh, huwag ka mag-sorry. I did what I thought was best. Humigpit ang yakap ni Cristel. I understand now. Bakit mo piniling umalis? Bakit mo piniling mamuhay mag-isa? Hindi ako mag-isa. Sagot ni Katrina. May sarili akong mundo dito. At ngayon, nandito ka. Lumapit si Jerry sa terrace. Okay lang po ba kayo? Tanong ni Jerry. Tumango si Katrina. Halika. Umupo si Jerry sa tabi ni Cristel. Hinawakan ang balikat niya. Salamat. Sabi ni Cristel kay Jerry. Sa pagsama sa akin dito. Always. Sagot ni Jerry. Tumingin si Katrina sa kanilang dalawa. Mukha ka masaya, anak. Ngumiti si Cristel. Dahil sa'yo rin, ma. Dahil tinuruan mo akong lumaban para sa sarili ko. Tahimik silang tumingin sa paglubog ng araw. Kapwa nakangiti at magaan ang pakiramdam. Hanggang isang araw, may kumalat na video. Maingay ang group chat ng pamilya. Sunod-sunod ang notifications, mga pangalan at emojis. At sa gitna ng lahat, isang video. Isang video kung saan makikitang may kasamang lalaki si Cristel magkatabi. May sandaling hinawakan na lalaki ang kamay niya. Walang malaswa, lihim. Pero sa mata ng mapanghusga, sapat na yon para wasakin ang dangal ng isang babae. At ngayon, naroon silang lahat sa isang family gathering. Nakatayo si Cristel sa gitna ng sala. Maayos ang tindig, ngunit sa loob-loob niya, kumakabog ang dibdib niya sa galit at sakit. Nakapaligid sa kanya ang mga kamag-anak, mga tiyahin, pinsan, tito, at sa unahan, nakaupo si Syra, nakangiting parang nanalo na. So, unang nagsalita ang isang tiyahin niya, malamig ang tono. Gusto mo bang ipaliwanag yan? Itinaas ng tiyahin ng cellphone, nakaplay ang video. Hindi agad sumagot si Cristel. Pinanood niya muna ang video hanggang sa matapos. Pagkatapos, dahan-dahan siyang huminga. Anong gusto niyong ipaliwanag ko? Tanong ni Cristel. Kalmado pero matalim ang tingin. Don't play dumb. Singit ni Syra. Cristel, CEO ka, tapos ganyan ka umasta? Napatawa si Cristel. Isang maikling tawang walang saya. CEO ako, yes. Pero tao rin ako, na nagmamahal. Sweet na sweet kayo, ani Syra, kunway nag-aalala. Hindi ba nakakahiya? Public figure ka tapos may ganyang video? Public figure sa business, sagot ni Cristel. Hindi sa personal na buhay ko. Oh, come on, sabi ni Syra. Hindi ka ba natatakot na masira ang pangalan mo? Doon na siya napatingin. Mas natatakot akong manahimik habang hinuhusgan ako ng mga taong hindi alam ang buong kwento. Buong kwento? Ulit ni Syra, tumayo na rin. Ano ba bang kwento dyan? May lalaki ka, period. Exactly, sagot ni Cristel. May lalaki ako, at babae ka, sigaw ng tiya niya. May dignidad ka dapat.
Pagkakta natawa si Cristel. Funny. Sagot ni Cristel, mabagal pero madiin. Kapag lalaki ang may kasamang babae, normal. Kapag babae ang may kasamang lalaki, immoral agad? Don't twist the issue, singhal ni Syra. Hindi ka ordinaryong babae. Ikaw ang pride ng pamilya. Pride? Naputol ni Cristel. Tawa niya ngayon ay may galit na. Kailan niyo ako naging pride? Kapag may achievement lang? Pero kapag may personal life ako, basura na agad? Tahimik ang ilan, pero mas marami ang nakasimangon. Alam mo, patuloy ni Syra. Baka kaya ka ganyan kasi. Hindi tinapos agad ni Syra. Sinadya niyang huminto. Mana ka sa nanay mo. Nawala ang kulay sa mukha ni Cristel. Let's be honest. Tuloy ni Syra, mas lumalakas ang boses. Hindi ba't ganito rin siya noon? Kaya nga siya tinaboy ng pamilyang ito dahil iba-ibang lalaking nakikitang kasama niya at manang-mana. Biglang gumalaw si Cristel. Kinuha niya ang baso ng wine mula sa mesa sa tabi niya. Ibinuhos diretso sa mukha ni Syra. Isang malakas sa singhapan ang umalingaw-ngaw sa buong sala. What the? Napasigaw si Syra habang tumutulo ang wine sa buhok at damit niya. Tahimik ang lahat. Walang gumalaw. Don't! Malamig na sabi ni Cristel. Nanginginig ang kamay pero matatag ang boses. Ever mention my mother again? Are you insane? Sigaw ni Syra. Look at her! Sigaw ng isang tiya nila. Wala ka ng respeto! Ngumiti si Cristel. Respeto? Simula kailan niyo ako nirespeto? Cristel, sobra ka na! Sabi ng isang tito nila. Isang video lang! Isang video! Putol ni Cristel. Nagginamit niyo para hubaran ako ng dignidad. May mali ka! Sigaw ng tiya nila. Babae ka! At ano ngayon? Balik ni Cristel. Hindi ba pwedeng magmahal? Hindi ba pwedeng maging masaya? Hindi sa ganyang paraan! Sigaw ni Syra, nanginginig sa galit at hiya. Pinapahiya mong pamilya! Napatawa si Cristel, pero ngayon may luha na sa gilid ang mata niya. Matagal naman ang nakakahiyang pamilyang ito. Dahan-dahang huminga si Cristel. Inilibot niyang tingin sa paligid, sa mga mukhang minsan niyang tinawag na pamilya. Alam niyo ba, sabi ni Cristel, kung bakit hindi ko sinabi sa inyo totoo tungkol sa buhay ko? Walang sumagot. Dahil alam kong ganito mangyayari. Patuloy ni Cristel. Hindi niyo ko tatanungin kung masaya ba ako. Hindi niyo alamin kung mahal ba ako. Ang una niyong gagawin, huhusgahan ako. Then tell us. Sigaw ng isang tiya. Sino siya? Ngumiti si Cristel. May kakaibang tapa. Darating din tayo doon. May tinatago ka talaga. Sabi ni Syra, tumatawa kahit nanginginig. Of course, always secrets. Pagak na natawa si Cristel. Pero tandaan niyo to, madiin na sabi ni Cristel. Hindi ako babae na pwedeng yurakan para maging masaya kayo at walang patutunguhan ang inggit niyo. How dare you talk to us like that? Sigaw ni Syra. How dare you talk about my mother? Balik ni Cristel. How dare you decide my word based on a video? Walang sumagot. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang bag. Tumingin siya kay Syra, basang-basa, nanginginig, puno ng galit. Hindi itong huling beses na maririnig niyong pangalan ko, sabi ni Cristel. Pero sa susunod, hindi na ako magpapaliwanag. Tumalikod siya at naglakad palabas. Agad sumakay sa kanyang sasakyan. Nanginginig ang mga kamay habang nagmamaneho pa uwi. Diretso agad na pumasok si Cristel. Nakatayo naman si Jerry sa kusina. May hawak na baso ng tubig. Napalingon siya agad nang marinig ang tunog ng pinto. Cristel? Tawag ni Jerry, agad naglakad palapit. Hey, you're home. Hindi pa man siya nakakalapit ng tuluyan. Bumigay na si Cristel. Bumagsak ang bag niya sa sahig at bigla siyang yumakap kay Jerry, mahigpit. Jerry! Basag ang boses si Cristel. Hinaplos si Jerry ang buhok niya. Dahan-dahan, paulit-ulit. Tell me, one by one, I'm listening. May kumalat na video. Umiiyak na sabi ni Cristel. Yung video natin. Naniga si Jerry.
What? Sa buong pamilya. Dagdag ni Cristel. Hinusgahan ako na parang wala akong dignidad. Huminga ng malalim si Jerry, pero hindi niya binitiwan ang yaka. Ano sinabi nila? Everything, sagot ni Cristel, nanginginig. Malandi raw ako, walang hiya. Sinabi pa nila na mana raw ako sa nanay ko. Umigting ang panga ni Jerry. They said that? Tumango si Cristel. Hinawakan ni Jerry ang mukha niya. Pinunasan ng luha gamit ang hinlalaki. You don't have to be quiet anymore. Umiling si Cristel. Gusto ko nang ilabas ng totoo. Napatingin si Jerry sa kanya. You mean, us? Sagot ni Cristel. Ikaw, ang kasal natin lahat. Tahimik sandali si Jerry. Tinitigan niya mga mata ni Cristel. Are you sure? Tanong ni Jerry. Once we do that, there's no turning back. Tumango si Cristel. Mas natatakot na ako manatiling tahimik kaysa ilantad ang totoo. Hinila siya ni Jerry pabalik sa yak. Then we do it together. Hindi ka ba natatakot? Tanong ni Cristel. Takot ako masaktan ka. Sagot ni Jerry. Hindi sasabihin nila. Huminga ng malalim si Cristel. Umupo sila sa sofa, magkatabi, hawak ang kamay ng isa't isa. Tumingin si Cristel sa kanya. May luha pero may ngiti pa rin. I want them to know na hindi ako kinakahiya, na may asawa ako. Hinawakan ni Jerry ang kamay niya, mahigpit. You are my wife, and I'm so proud of you. Salamat, bulong ni Cristel. Sa pagyakap sa akin kahit magulo. Especially when it's messy, sagot ni Jerry. Tahimik silang nagkatitigan. Sa sandaling yon, hindi natakot ang nangibabaw, kundi tap. Tomorrow, sabi ni Cristel. Tomorrow, ulit ni Jerry. At sa gabing yon, sa gitna ng katahimikan at yakap ng lalaking pinili niya, tuluyan ang nabuo ang desisyon ni Cristel. Hindi na niya itatago. Samantala, tahimik ang private room ng isang mamahaling restaurant. Nakatayo si Syra sa tabi ng mesa, mahigpit ang hawak sa wine glass. Isa-isang dumating ang ilang kamag-anak niya, mga tiyahin, pinsan, at isang tito na matagal nang may sama ng loob sa tagumpay ni Cristel. Walang ngiti, walang pagbati. Alam nilang lahat kung bakit sila naroon. So, bungad ng isang tiyahin habang umuupo. Si Cristel na naman ang problema. Napatawa si Syra, isang maikli at mapait na tawa. Problema? Hindi. Siya na ang target. Grabe siya kanina, sabi ng isa pang pinsan. Binuhusan ka talaga ng wine sa harap ng lahat? Humiliation, mariing sagot ni Syra. Public, intentional, at hindi ko yun palalagpasin. Pero aminin natin, singit ang tito niya. Lumakas na ang loob niya. CEO na, may influence. Exactly, sagot ni Syra, umupo na rin. At yan ang dahilan kung bakit kailangan na nating kumilos ngayon. Nagkatinginan ng lahat. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng tiyahin. Ipinatong ni Syra ang baso sa mesa. We bring her down. Slowly. Strategically. Paano? Tanong ng pinsan niya. Hindi na siya basta-basta. Ngumiti si Syra, isang ngiting walang kabutihan. Everyone has a weakness. Like what? Tanong ng tito niya. Reputation. Sagot ni Syra. That's her brand. Kapag nasira yon, domino effect. May video na, sabi ng tiyahin niya. Pero hindi pa sapat. Hindi pa. Sang-ayon ni Syra. We need more. Mas malala, mas convincing. Are you suggesting we make something up? Tanong ng pinsan niya bahagyang nag-aalinlangan. Hindi kailangang imbento. Sagot ni Syra. We just twist the narrative. Tahimik ang lahat. People already think she's immoral. Patuloy ni Syra. We just need to feed that idea. Paano yung pera? Tanong ng tito niya. Kasi kung pababagsakin lang siya pero wala tayong mapapala, sayang ang effort. Ngumisi si Syra. That's the best part.
Lumingon ang lahat sa kanya. Once her name is dragged through the mud, paliwanag ni Syra, magkakaroon ng investigations, board pressure, investors backing out. And then, tanong ng pinsan niya. And then, she'll be forced to step down. Sagot ni Syra. Temporary or permanent. Napasingap ang tiyahin niya. At sinong papalit? Tayong pamilya. Sagot ni Syra. At kung hindi man sa posisyon, sa shares. Wait, sabi ng tito niya, may hawak ba tayong legal claim? Ngumiti si Syra, mas lalong naging kampante. Family name, old agreements, and don't forget, utang na loob ng ilang board members. Prepared ka na pala? Bulong ng pinsan niya. Matagal na. Sagot ni Syra. Simula pa nung araw na ginawa niya akong anino. Pero may isang problema. Sabi ng tiyahin niya. Yung lalaking kasama niya. Hindi pa natin alam kung sino yon. Saglit na natahimik si Syra. Exactly. And that mystery? That's suspicious. So, we investigate? Tanong ng pinsan niya. Of course. Sagot ni Syra. If he's married, we expose. If he's shady, we leak. If he's powerful, mas masarap sirain. Dugtong ng tito niya. Nagkatinginan sila. Crystal thinks she's untouchable. Sabi ni Syra, mababa ang boses. But everyone falls. Hindi ba delikado to? Tanong ng pinsan niya. What if lumaban siya? Let her. Sagot ni Syra. The more she reacts, the more she looks guilty. Parang alam mo ng galaw niya. Sabi ng tiyahin. Kilala ko siya. Sagot ni Syra. Palaban siya kapag nasasaktan. Emotional. Then, we provoke her. Sabi ng pinsan niya. Exactly. Sagot ni Syra. We push her until she makes a mistake. Tahimik ulit ang paligid. At ang nanay niya, tanong ng tito niya, is still a sore spot. Ngumiti si Syra. Always has been. Hindi ba sobra na yon? Tanong ng tiyahin niya. Tumingin si Syra sa kanya. Sobra rin ang ginawa niya sa akin. Walang umimik. Remember this. Patuloy ni Syra. Hindi lamang ito tungkol sa galit. Ito'y tungkol sa kapangyarihan at pera. And what if she finds out? Tanong ng pinsan niya. She won't. Sagot ni Syra. And even if she does, too late na. Tumayo siya at kinuha ang bag. Simulan na natin. I want leaks. I want whispers. I want doubt. Isa-isang tumango ang mga kamag-anak niya habang palabas sila ng private room. Isang bagay ang malinaw. Hindi na ito simpleng inggit. Isa na itong planadong pagpapabagsak kay Cristel. Kinabukasan, tahimik sa loob ng malaking dining hall ng ancestral house. Mahaba ang mesa, puno ng mamahaling plato at kubyertos, pero walang ganang karamihan. Nakatayo si Cristel sa dulo ng mesa. Kalmado ang mukha pero sa loob niya, nag-aalab ang lahat ng kinimkim niyang emosyon. Naupo na mga kamag-anak. Nandoon si Syra, nakasandal sa upuan. May mapanuyang ngiti. May mga tiyahin, tiyuhin at pinsan lahat may kanakanyang tingin kay Cristel. Bakit biglang may pa-family dinner? Tanong ng isang tiyahin. Busy ka na nga, Cristel. Ngumiti si Cristel, pilit na maayos ang tono. Exactly, tita. Busy ako. Kaya ayoko masayang yung oras niyo. Diretsahan na tayo. Nagkatinginan ng lahat. About ba ito sa video? Tanong ng tiyahin niya. Subingit si Syra, kunwaring inosente. Ay, oo nga. That viral video na patuloy kumakalat. Napasinghap ang ilan. Huminga ng malalim si Cristel. Yes, about that. Tumayo siya ng tuluyan. Lahat ng matay nasa kanya. Matagal ko ng tahimik na tinatanggap lahat ng parinig, chismis at judgment niyo. Panimula ni Cristel. Pero this time, hindi na. Tumikim ang isang tito niya. Cristel, if this is about your personal life, it is my personal life. Putol ni Cristel. Matatag ang boses. At ngayon,
Kayo mismong gumawa nito. Tumawa si Syra. So, i-explain mo ba kung sino yung lalaking ka-holding hands mo? Or magpapalusot na naman? Diretsyon tumingin si Cristel sa kanya. Ang lalaking nasa video. Sabi ni Cristel, isa-isang tinitigan ng bawat kamag-anak. Ay hindi lang nobyo ko. May bahagyang bulungan. Asawa ko siya. Nagkatinginan ng lahat. Mga hindi makapaniwala habang awang ang kanilang labi. Tumayong isang tiyahin niya. What do you mean, asawa? Kailan pa? Matagal na. Sagot ni Cristel at sinadya kong itago. Bakit? Tanong pa ng tiyahin. Umiti si Cristel. Because I know you all. Dahil alam ko mapanghusga kayo. Napailing si Syra. Wow! So kasalanan pa namin na tinago mo? Hindi ko kayo sinisisi. Sagot ni Cristel. Pero pinatunayan niyo kung bakit tamang naging desisyon ko. Nasaan siya? Tanong ng tiyahin. Kung asawa mo talaga, bakit wala dito? Biglang bumukas ang pinto. Lumingon ang lahat. Pumasok si Jerry. Maayos ang postura. Simple lang ang suot. Hindi mo iisiping bilyonaryo. Here. Sagot ni Cristel, bahagyang ngumiti habang lumalapit si Jerry sa kanya. May husband. Nagkatinginan ng pamilya. May gulat, may panghusga sa mga mata. Lumapit si Jerry kay Cristel. Marahang hinawakan ang kamay niya. Good evening. Kalmadong bati ni Jerry. Hindi sumagot ang ilan. Siya? Bulong ni Syra. Mula ulo hanggang paa ang tingin kay Jerry. Ito yung dahilan ng lahat ng ito? Tumingin si Cristel kay Syra, mariin. Hindi siya dahilan. Kayo. Nagkibit balikat si Syra. Sorry ha, Cristel. Pero hindi siya mukhang bagay sa'yo. Successful woman ka, pero ang baba ng standard mo sa lalaki. Tumahimik si Jerry pero humigpit ang hawak ni Cristel sa kamay niya. Let's be honest, patuloy ni Syra. You are a CEO. Successful. Tapos asawa mo? Huminto si Syra ngumisi. Ano ba siya? Bago pa makapagsalita si Jerry, sumingit si Cristel na naiinis. Stop right there. Napatingin ang lahat sa kanya. Wala kang karapatan na husgahan ng asawa ko. Mariing sabi ni Cristel. Lalo na kung hindi mo naman siya kilala. Ikaw nga, sagot ni Syra. Bigla-bigla kang may asawa. Because I chose peace, sagot ni Cristel. At pinili kong ilayo siya sa ganitong klaseng pamilya. Wow! Sarkastikong sabi ng tiyahin. So kami ang problema. Oo. Diretsyon sagot ni Cristel. Kayo. Nagulat ang ilan. Jerry is my husband. Patuloy ni Cristel. Hindi dahil kailangan ko ng pangalan, pera o status. Kundi dahil mahal ko siya. Tumayo si Jerry. I didn't come here to impress anyone. Tumingin siya kay Syra. And I don't need your approval. Tumawa si Syra. Ang tapang mo ah. Alam mo ba kung sino kami? Ngumiti si Jerry kalmado. Hindi, at hindi ko kailangang malaman. May bahagyang iritasyon sa mukha ni Syra. Cristel, are you really choosing him over us? Humakbang si Cristel palapit kay Jerry. Matagal ko na kayong pinili, pero paulit-ulit niyo akong tinatapakan. Huminga si Cristel ng malalim. Ngayon, pinipili ko ng sarili ko at ang asawa ko. Tahimik ang mesa. Kung ito yung magiging dahilan para tuloy ang talikuran at itakwil ako, dagdag ni Cristel. So be it. Hinawakan ni Jerry ang balikat niya. I'm here. Kumiti si Cristel sa kanya at tumingin siya sa buong pamilya. This dinner isn't for approval. It's for truth. Tahimik pa rin ang dining hall matapos ang matapang na deklarasyon ni Cristel. Halos walang gumagalaw. Parang lahat ay hinihintay kung ano ang susunod o kung may susunod pa ba. Dahan-dahang humiwalay si Cristel sa pagkakayakap ni Jerry. Huminga siya ng malalim. Saka tumingin sa dulo ng mesa kung saan naroon ang ilang kamag-anak. Akala niyo tapos na? Tanong ni Cristel. Kalmado pero matalim ang tingin.
Hindi pa. Napatingin ang lahat sa kanya. Since expert naman kayo sa paghuhusga, dagdag ni Cristel. Let's talk about truth. Napakunatan noon ng isang tiyahin. Cristel, ano na naman to? Ngumiti si Cristel. Truth check lang, tita. Kinuha niyang phone mula sa bag at pinindot ang screen. May ilang kamag-anak ang agad na kinabahan. Unahan na kita, sabi ng isang tiyuhin niya. Hindi na ba pwedeng tapusin na to? Hindi, sagot ni Cristel. Kasi ilang dekada niyo ring hindi tinapos ang paninira niyo sa nanay ko. Ipinakita ni Cristel ang laman ng phone, mga dokumento, screenshots, lumang email at kahit recorded voice messages. Let's start with you, sabi ni Cristel sabay turo sa isang tiyuhin. Remember yung negosyo na bigla niyong pinasara nun? Yung sinisi niyo kay mama? Nalaki ang mga mata ng tito niya. Ano bang pinagsasasabi mo? Funny, sagot ni Cristel. Kasi ayon sa records, ikaw yung nagtakbo ng pera. Ikaw yung nag-loan gamit ang pangalan niya. Ikaw yung nag-iwan sa kanya ng utang. Nagkaroon ng bulungan. Hindi totoo yan! Sigaw ng tito niya. Really? Sagot ni Cristel. Because I have bank statements and witnesses. Cristel, this is inappropriate. Singit ang tiyahin niya. Mas inappropriate ang sirain ng isang babaeng walang kalaban-laban. Balik ni Cristel. Lumipat ang tingin niya sa isa pang tiyahin. Ikaw naman, ikaw ang unang nagpakalat na malandi raw ang nanay ko. Pero funny thing, ikaw pala yung may relasyon sa asawa ng kaibigan mo noon. Biglang napahawak ang tiyahin sa mesa. How dare you? Oh, I dare. Sagot ni Cristel. Because you dared first. Nagkakagulo na mga kamag-anak. May tumatayo, may napapaupo ulit. Hindi pa tapos. Dagdag ni Cristel. Yung lupa sa probinsya na inangkin nyo, supposedly family property? Tumingin siya sa isa pang pinsan. Pinirmahan niya yun habang lasing si Lolo. Illegal. Cristel, stop! Sigaw ng isang tiyahin. You're embarrassing the family! Tumawa si Cristel. No! I'm exposing it! Tahimik si Jerry sa gilid, nakasuporta. So before you judge my marriage, patuloy ni Cristel, check your own dirt. Halos wala nang makatingin sa kanya ng diretsyo nang biglang tumayo si Syra, galit na galit. Enough! You're twisting everything! Lumapit siya kay Cristel. Ginagamit mo lang yan para magmukha kang biktima. Sumingit ang ina ni Syra. Tama, huwag mong idami yung mga matatanda rito. Dahan-dahang lumingon si Cristel sa kanila. Ang boses niya, mababa pero nanginginig. Kayo, tumahimik ang lahat. Kayo ang dahilan. Ulit ni Cristel. Kayo ang unang nagpakalat ng chismis tungkol sa nanay ko. Because it was true! Sigaw ng ina ni Syra. May lalaki siya! Sinampal ni Cristel ang ina ni Syra ng napakalakas. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong hall. Don't! Mariing sabi ni Cristel. Nanginginig ang kamay. Ever mention my mother like that? Cristel! Sigaw ng isang tiyahin. Ngunit huli na. Lumapit si Syra galit na galit. Sinaktan mong nanay ko? After everything you did to mine? Balik ni Cristel. Sinira niyo ang pangalan niya. Patuloy ni Cristel. Pinagtawanan, pinalayas, tinawag na kung ano-ano hanggang wala ni siya mukhang maiharap sa pamilya. Ngumisi si Syra. Choice niya yon. Sa pagkakataong ito, si Syra naman ang nasampal ni Cristel. Napaatras siya, nanlaki ang mata. This, sabi ni Cristel, nanginginig ang boses pero matatag, is for every time na umiyak ang nanay kong mag-isa. Humakbang si Jerry palapit, handang umawat, pero hindi niya hinawakan si Cristel. Alam niyang kailangan niya ito. Lumayas kayo! Sigaw ng ina ni Syra. Hinawakan niyang kamay ni Jerry. I chose truth. I chose my family. Sabi ni Cristel, sabay tingin sa asawa. Habang naglalakad sila palabas ng dining hall, naiwan ng mga kamag-anak. Wasak ang imahe, lantad ang baho,
at wala ng boses para humusga. Hindi nagtagal, kumalat sa social media mga bahong matagal nang itinatago ng pamilya ni Cristel. Mga screenshot, lumang dokumento at testimonya ang isa-isang lumuta. Sa comment sections, nagkakagulo ang mga kamag-anak. May nagtatanggi, may nagsisisihan, may naglilinis ng pangalan. Ang mga dating malalakas ang loob ng husga, ngayon ay tahimik o naglalak ng accounts. Tahimik ang kwarto ni Cristel. Nakasandal siya sa gilid ng kama, hawak ang cellphone. Nanginginig ang kamay niya habang tinititigan ang pangalan sa screen. Huminga siya ng malalim bago tawagan ng ina. Hello, Ma? Saglit na katahimikan. Naririnig niya ang mahinang paghinga sa kabilang linya. Cristel, sagot ni Katrina. Anak. Ma, sorry kung ngayon lang ako tumawag. Ang dami nangyari. Hindi mo kailangan mag-sorry. Agad na sabi ni Katrina. Ikaw pa nga dapat kong hinga ng tawad. Napapikit si Cristel. Ma, please, wag na yan. Hindi. Mariin ang boses ng ina. Kailangan kong sabihin. Umupo na maayos si Cristel. Sige ma, I'm listening. Matagal na kitang pinipigilan. Simula ni Katrina. Hindi kita sinabihan ng buong katotohanan noon kasi ayoko madamay ka. Ayoko madumihan ng pangalan mo. Pero nadumihan pa rin. Mahinang sabi ni Cristel. Dahil sa mga kasinungalingan nila. Huminga ng malalim si Katrina. Napanood ko lahat. Nabasa ko lahat. Anak, pinagsabihan kita noon na huwag mo silang harapin ng ganyan. Oo ma, sagot ni Cristel. May luha sa mata. At naiintindihan ko na kung bakit. Tahimik si Katrina sandali. Pero kahit ganun, nagpapasalamat din ako. Napatingala si Cristel. Nagpapasalamat? Oo, sagot ng ina. Dahil sa wakas, may nagsalita para sa akin, para sa atin. Ma, nabasag ang boses si Cristel. I'm sorry it took me this long. Hindi ka nahuli. Sagot ni Katrina. Napaluha si Cristel. Ang dami kong kinimkim na galit. Lalo na nung tinawag nila kayong malandi. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipaglaban kayo. At ginawa mo ha. Sagot ni Katrina. At kahit masakit, proud ako sa'yo. Tumulong ang luha ni Cristel. Akala ko magagalit kayo. Akala ko sasabihan nyo na hindi ko dapat ginawa yon. Cristel, mariing sabi ng ina. I warned you because I was scared, not because you were wrong. Tahimik ang paligid. Naririnig lang ang mahinang hikbi ni Cristel. Ma, bulong ni Cristel. Sobrang bigat pala ng dinadala niyo noon. Pinili niyo mapag-isa sa probinsya. Pinili kong iligtas ka. Sagot ni Katrina. Kung nanatili ako doon, baka nadamay ka sa galit at chismis sila. Pero ma, singhot ni Cristel. Hindi ba kayo nalungkot? Oo, amin ang ina. Araw-araw. Pero mas masakit kung nakita kitang nasira kasama ko. Napayuko si Cristel. Kung pwede lang ibalik ang oras, huwag. Putol ni Katrina. Kung ibabalik, baka hindi ka magiging ganitong katatag. Tahimik ulit. Anak, dagdag ni Katrina, hindi kita tinuruan para manaki. Pero tinuruan kitang ipaglaban ang sarili mo. Napangiti si Cristel sa gitna ng luha. Gusto ko kayong makita. Ako rin, sagot ng ina. Pero huwag ka munang bumalik dito kung pagod ka. Hindi ako pagod ma, sabi ni Cristel. Tandaan mo, paalala ni Katrina, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mundo. Ma, ani Cristel, thank you for enduring everything. At thank you anak, sagot ni Katrina. Ngumiti si Cristel habang pinupunasan ng luha. Sa unang pagkakataon, hindi nagalit o sakit ang laman ng dibdib niya, kundi kapayapa. Pero hindi pa rin kontento si Syra at ang ilang kamag-anak nila dahil ilang linggong lumipas. Patuloy pa rin ang mga paninira hanggang isang interview mula sa ibang bansang kumalat. Ibinunyag na si Jerry isang pribadong tao at isang bilyonaryo. Marami ang nagulat at hindi makapaniwala sa kanilang nabasa at mga nalalaman, lalo ng kamag-anak ni Syra na unti-unting naglalaho na parang bula matapos mabalita
May mga warrant of arrest sa mga ito, pero kay Syra, hindi na niya pinagtutuunan ng ganoong pansin. 3 taon ang lumipas. Maayos ang buhay mag-asawa ni Cristel at Jerry. Tahimik ng umaga nila. Puno ng simpleng routines at mga pangarap na sabay nilang patuloy na binubuo at tinutupad. Mas tumatag ang marriage nila dahil hindi perpekto, kundi dahil pinili nilang protektahan ang isa't isa. Lumayo na sila sa toxic na mga kamag-anak ni Cristel at doon nila natutunan kung gaano kahalaga ang peace of mind. Huling balita nila ay ang ilang tiyahin na tiyuhin ni Cristel ay nakulong dahil sa mga kasalanang matagal nang itinatago. Si Syra na minsang naging ugat ng maraming sakit ay nasa mental hospital na ngayon, nagpapagaling. Sa gitna ng lahat, pinili ni Cristel at Jerry ang healing overhead. Hindi man perpektong nakaraan, malinaw ang hinahanap. Isang buhay na payapa, malayo sa gulo, at puno ng pagmamahal na pinaghirapan nilang ipaglaban. Maliwanag ang umaga sa maliwalas na bahay. May hardin sa harap. May mga halamang tinanim mismo ni Cristel at isang maliit na swing na bahagyang umiindayog sa hangin. "Mommy!" Tumakbo palabas ang isang batang lalaki. 3 taong gulang, kulot ang buhok at may ngiting kahawig na kahawig ni Jerry. "Slow down, baby!" Tawag ni Cristel mula sa kusina. "Daddy's awake!" Sigaw ni Elios. Lumabas si Jerry, nakapambahay, may dalang tasa ng kape. "Hey, champ!" "Daddy!" Diyakap si Jerry ng anak sa binti. "Play tayo later, ah!" Jerry laughed. "After breakfast." Lumapit si Cristel, dalang plato. "No running before eating!" Nagpout si Elios. "But mommy!" "House rules!" Sagot ni Cristel, kunwaring seryoso. Jerry winked at the kid. "Mommy always wins." Nagkatawanan sila. Habang kumakain, nakaupo si Cristel sa tabi ng anak nila. Inaayos ang buhok nito. "Anak, say good morning." "Good morning!" Masiglang sabi ni Elios. Napangiti si Cristel, napatingin kay Jerry. "Can you believe it's 3 already?" Tubango si Jerry. "Feels like yesterday you were holding him for the first time." Napangiti si Cristel, may bahagyang luha. "And now, he's our little chaos." "Happy chaos," dagdag ni Jerry. Matapos kumain, lumabas sila sa garden. Si Jerry ang nagtutulak sa swing habang si Cristel ay nakaupo sa damuhan. Pinagmamasdan ng anak nilang masayang tumatawa. "Mommy!" Sigaw ni Elios. "Look!" "I'm looking!" Sagot ni Cristel, puno ng lambing. Lumapit si Jerry at naupo sa tabi niya. "You look peaceful." "Because I am," sagot ni Cristel. "Wala na akong kailang patunayan." "Do you ever regret it?" Tanong ni Jerry. "Leaving them?" Saglitan nag-isip si Cristel. "No, I regret staying silent for so long." "Our son will grow up knowing love, not judgment." "Exactly," sagot ni Cristel. "That's the family I choose." Tumakbo si Elios papunta sa kanila at umupo sa pagitan nila. "Mommy, Daddy, picture!" Tinulungan ni Cristel ang anak na iangat ang toy camera nito. "Smile!" sabi ni Elios. Nag-smile silang 3. Sa sandaling yon, alam ni Cristel lahat ng sakit, lahat ng luhang iniyak niya noon ay humantong sa buhay na ito. Isang tahanang walang inggit, isang pamilyang pinili, hindi pinilit, isang mundong tahimik at payapa. Kinabukasan, maaga pa pero abala ng buong building ni Jerry. Bumukas ang elevator sa executive floor at unang lumabas si Cristel. Hawak ang maliit na kamay ng kanilang anak. "Elios," paalala ni Cristel. Bahagyang ko para pantayan ang anak. "Remember ha, office si Daddy to, behave." Tumango si Elios pero halatang hindi mapigilan ng excitement. "Yes, Mommy, pero mabilis lang." Napailing si Cristel, ngumiti. "That's not what I meant." Paglabas sila ng elevator, agad silang sinalubong ng receptionist. "Good morning, Ma'am Cristel." "Good morning," sagot ni Cristel. Malambing ang boses. "Is Jerry in?" "Yes, ma'am. He's a meeting po, pero..." Napatingin ang receptionist kay Elios na agad ng kumakaway.
I think he'll stop that. Daddy! Sigaw ni Elios kahit sarado pang glass wall ng conference room. Napapikit si Cristel. Elios! Ngunit huli na. Sa loob ng conference room, napatigil ang usapan. Lumingon si Jerry, hawak pang tablet. Nang makita niyang anak, agad nagbago ang ekspresyon. Mula sa seryoso, naging malumanay at ngumiti. Sorry, sabi ni Jerry sa mga kasama. Family emergency. Nagkatinginan ng mga tao. May ilan pa napangiti. Binuksan ni Jerry ang pinto. Daddy! Sigaw ulit ni Elios at agad kumawala sa kamay ni Cristel. Tumakbo papunta sa ama. Hey, hey! Tawa ni Jerry habang sinalubong ang anak at binuhat. What's my little tornado doing here? Surprise! Masiglang sabi ni Elios. Mommy said visit. Napabuntong hininga si Cristel. I said, quick visit. Paglabas sila ng elevator, agad silang sinalubong ng receptionist. Good morning, Ma'am Cristel. Good morning. Sagot ni Cristel. Malambing ang boses. Is Jerry in? Yes, ma'am. He's a meeting po, pero napatingin ang receptionist kay Elios na agad ng kumakaway. I think he'll stop that. Daddy! Sigaw ni Elios kahit sarado pang glass wall ng conference room. Napapikit si Cristel. Elios! Ngunit huli na. Sa loob ng conference room, napatigil ang usapan. Lumingon si Jerry, hawak pang tablet. Nang makita niyang anak, agad nagbago ang ekspresyon. Mula sa seryoso, naging malumanay at ngumiti. Sorry, sabi ni Jerry sa mga kasama. Family emergency. Nagkatinginan ng mga tao. May ilan pa napangiti. Binuksan ni Jerry ang pinto. Daddy! Sigaw ulit ni Elios at agad kumawala sa kamay ni Cristel. Tumakbo papunta sa ama. Hey, hey! Tawa ni Jerry habang sinalubong ang anak at binuhat. What's my little tornado doing here? Surprise! Masiglang sabi ni Elios. Mommy said visit. Napabuntong hininga si Cristel. I said quick visit. Pagak na natawa si Jerry. You know him better than that. Lumapit si Cristel, umiling pero may ngiti. Sorry sa istorbo. Jerry kissed her cheek. You're never an interruption. Tumingin si Elios sa paligid. Daddy, ang laki ng office mo. Yeah, sagot ni Jerry. Pero mas magulo ka pa rin. Hey! Protesta ng anak, sabay tawa. Pumasok silang tatlo sa opisina ni Jerry. Maluwag, may malaking bintana at city view. Agad bumaba si Elios mula sa braso ng ama at nagsimulang maglibot. Wow! Sabi ni Elios, hinawakan ng swivel chair. Upuan ni Daddy? Yes, sagot ni Jerry. But that's not a toy. Umiikot na si Elios sa upuan. It spins! Elios, babala ni Cristel. It's okay, sabi ni Jerry. Let him enjoy, sandali lang naman. Umikot-ikot ang anak nila hanggang mapahinto, bahagyang nahilo. Daddy, umiikot pa rin yung mundo. Napatawa si Cristel. See? Jerry picked him up again. Okay, break time muna. Umupo si Cristel sa sofa. Busy ka? Always. Sagot ni Jerry. But I can spare time for you too. Tinapik ni Elios ang dibdib ng ama. Daddy, bakit ka maraming computer? For work. Sagot ni Jerry. Work boring, sabi ni Elios. Sometimes, amin ni Jerry. But it helps mommy and you. Napaisip si Elios. So work is good? Yes, sagot ni Cristel. Pero family is better. Tumango si Elios seryoso. Family best! Napangiti si Jerry at Cristel sa isa't isa. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Isang assistant ang sumilip. Sir, the meeting? Tumingin si Jerry kay Elios na nakakbay sa kanya. Reschedule. Nagulat ang assistant pero tumango. Yes, sir. Pagkasara ng pinto, napailing si Cristel. You didn't have to. I wanted to. Sagot ni Jerry. Biglang kinuha ni Elios ang pen sa mesa. Daddy, draw tayo.
Jerry raised an eyebrow. On paper only. Promise, sagot ni Elios, crossing his heart. Naglatag si Jerry ng papel. Agad gumuhit si Elios, mga bilog, stick figures at isang malaking bahay. Who's that? Tanong ni Cristel. Me, turo ni Elios. This is mommy, this daddy, and house. Napangiti si Jerry. Looks perfect. Because we're together, sagot ni Elios. Saglit na natahimik si Cristel. Lumapit siya at hinaplos sa buhok ng anak. You make everything better. Tumayo si Elios bigla at umakyat sa kandungan ni Jerry. Daddy, can we eat ice cream later? Natawa si Jerry. That's random. Please. Paglalambing ni Elios. Tubingin si Jerry kay Cristel. Mommy? Nagkunwaring nag-isip si Cristel. Kung behave ka. Tubango si Elios agad. Super behave! That's a lie. Nagkatawanan silang tatlo. Napakakulit ni Elios maghapon sa may opisina na hinayaan naman ni na Cristel at Jerry dahil natutuwa silang pagmasdan nilang anak at dahil doon, basta pagtanto nilang masaya talaga ang buhay na payapa. Kinagabihan, tahimik ang bahay. Nakatagilid si Jerry sa kama. Isang braso nakaangat habang si Elios ay literal na nakapatong sa ibabaw ng ama at ayaw bumaba. Daddy, bulong ni Elios. Pisngi ay nakatikit sa dibdib ng ama. Napangiti si Jerry kahit pagod na. Parang drum yung heart mo, sabi ni Elios sabay dahan-dahang pinakinggan ang heartbeat ng ama. Because you're sitting on it, biro ni Jerry. Mula sa kabilang side ng kama, nakahiga si Cristel, naka-side view sa kanila, isang sikon sandalan. Pinagmamasdan na mag-ama. Elios, paalala ni Cristel, mahina lang ang boses. Daddy's tired. I'm not heavy, depensa agad ni Elios. Promise. Pagak na natawa si Jerry. You're not. You're perfectly weighted. See, mommy? Mayabang nasabi ni Elios. Napailing si Cristel. Bias and judged. Humiga si Jerry ng mas maayos. Hinayaan lang ang anak na nakahimlay sa dibdib niya. Tahimik sila pero si Elios nag-iingay. Daddy? Tawag ni Elios. Mas seryos ang tono. Yes, buddy? Can I have a sister? Napatingin agad si Cristel kay Jerry. Si Jerry naman napatigil ang paghinga ng ilang segundo. What? Tanong ni Jerry hindi makapaniwala. Sister. Ulit ni Elios mas malinaw. Umangat pa siya ng kaunti para makita mukha ng ama. Baby sister. Ilang beses naman napakurap si Cristel. Elios, where did that come from? Kay Tio. Sagot ni Elios. My sister siya. Baby, cute. Jerry cleared his throat. Okay. Gusto ko rin. Dagdag ni Elios. Para may kalaro ako and I can protect her. Napaupo si Cristel. Protect her? Yes. Confident na sagot ni Elios. I'm kuya. Nagkatinginan sina Jerry at Cristel. Yung klase ng tinginan na may halong gulat. Tawa na pinipigilan. Buddy, maingat na sabi ni Jerry. Having a sister is not like ordering ice cream. Why? Nakakunot noo si Elios. Because, singit ni Cristel, trying to keep her tone light. Babies take time and a lot of responsibility. But I am responsible, giit ni Elios. I clean my toys. Jerry almost laughed out loud. Sometimes. Most times. Depensa ni Elios. Sweetheart, bakit gusto mo ng sister talaga? Umupo ng mas maayos si Elios sa ibabaw ng ama. Parang may importanteng sasabihin. Because mommy and daddy busy sometimes and I want someone to stay with me. Agad hinawakan ni Jerry ang likuran ng anak na medyo malungkot ang mukha. Hey, you're never alone. I know. Mabilis sa sagot ni Elios. But sister stays when you're working. Tahimik ulit ang kwarto. Elios, and dagdag pa ni Elios, I want to teach her how to draw and protect her from monsters. Monsters, ah? Yes, under the bed. Crystal couldn't help it.
Natawa siya pero may kunting pangingilid sa mata. You're already thinking like a kuya. Ngumiti si Elios, proud. So, can I? That's a big question. Is it a yes or no? Singit ni Cristel, half teasing. Nag-isip si Elios sandali, tapos tumingin sa kisame. Okay lang kahit later. Napatingin si Jerry kay Cristel at pagak na natawa lamang. Humiga ulit si Elios sa dibdib ng ama. Cristel lay back down. Pinunasan ng gilid ang mata. You surprised us, you know that? I like surprise. Sagot ni Elios, antok na ang boses. Jerry kissed the top of his head. You always do. Daddy? Yes? If I have a sister, can she sleep here too? Jerry laughed quietly. We'll see. Okay. Bulong ni Elios. Good night, Daddy. Good night, Mommy. Good night, love. Sabay na sagot ni Jerry at Cristel. Ilang minuto lumipas. Mabagal ng paghinga ni Elios. Tulog na, nakapatong pa rin sa ama. 2 taon na lumipas mula nang sabihin ni Elios na gusto niya ng kapatid. Sa paglipas ng mga buwan, mas naging makulit siya, mas madaldal at mas maalaga. Si Jerry ay mas sanay na sa pag-uwi na maaga. Mas pinipiling tapusin ang trabaho para sa hapunan ng pamilya. Si Cristel naman, mas maingat na ngayon sa bawat kilos. Mas madalas hawak ang tiyan habang nakangiti. Sa gitna ng pagbabago, may isang bagay na hindi nagbago. Ang tahanan nilang puno ng ingay at tawa. Maaga-maaga pa lang makulay na ang bahay. Hindi lang dahil sa mga lobo at banderitas na nakasabit sa sala, kundi dahil sa boses ni Elios na paulit-ulit na nag-e-echo sa hallway. Mommy, Daddy, gising na kayo! Birthday ko na! Kumatok si Elios at binuksan ang pinto ng kwarto nila. Suot ang pajama na may dinosaurs, buhok, gusot at ngiting abot tenga. Napamulat si Jerry, napatingin sa orasan. It's 6 in the morning. So? Sagot ni Elios. I'm 5 now! Tumawa si Cristel. Dahan-dahang umupo sa kama. Isang kamay agad ang napunta sa tiyan niya. Good morning din sa'yo, birthday boy. Lumapit si Elios at umakyat sa kama. Maingat na ngayon. Mommy, careful ka ha? Umangat ang kilay ni Jerry. Wow, since when did you become the responsible one? Since Mommy has baby. Seryosong sagot ni Elios. I'm kuya. Napangiti si Cristel. Hinaplos ang buhok ng anak. Yes, you are. Umupo si Jerry, kinusat ang mata. Happy birthday, champ. Thank you, Daddy. Sigaw ni Elios sabay yakap sa ama. May cake na po ba? Later. Sagot ni Jerry. But first, surprise. Tumakbo si Elios palabas ng kwarto. Pagdating sa sala, napahinto siya. Wow! Makukulay na lobo, may malaking 5 sa gitna ng dingding at isang mesa na may nakatakip na cake. May banner na may nakasulat, Happy 5th Birthday, Elios. Is this for me? Mahinang tanong ni Elios, parang hindi sigurado. Lumapit si Cristel, mabagal ang lakad. For you. All for you. Lumuhod naman si Jerry sa harapan ng anak. 5 years old ka na. Can you believe that? I'm big now. Sabi ni Elios, proud. Almost, Kuya Big. Almost. Ulit ni Jerry nakangiti. Maya-maya, dumating ang ilang close friends at pamilya. Walang engranding venue sa bahay lang. Pero puno ng tawanan, kwentuhan at mga batang naghahabulan. Si Cristel ay nakaupo sa sofa. May hawak na juice, naka-maternity dress na simple pero elegant. Paminsan-minsan, hinihimas niyang tiyan niya habang pinapanood si Elios na nakikipaglaro. Lumapit si Jerry, may dalang plato. Okay ka lang? Tumango si Cristel. Yeah, just emotional. You always are on milestones. Look at him, sabi ni Cristel. 5 years old na. Parang kailan lang. Parang kahapon. Dugtong ni Jerry. Biglang tumakbo si Elios papunta sa kanila. Mommy, Daddy, laro muna kayo! Later, enjoy ka muna. Elios pouted. But Mommy! Cristel extended her hand. Come here. Lumapit si Elios. Inilapat ang tenga sa tiyan niya. Baby, it's my birthday.
Tahimik silang lahat sandali. Did you hear something? Bulong ni Elios. Yeah. So she knows? Tanong ni Elios. Yes, sagot ni Jerry. She knows. Ngumiti si Elios ng malaki. Good, I will teach her everything. Like what? Tanong ni Crystal. How to draw, how to be brave, and how to annoy daddy. Eh, protesta ni Jerry. Tumawa si Crystal. Dumating pang isang cake kaya pinapalibutan si Elios ng lahat. Make a wish, sabi ni Jerry. Pumikit si Elios. Saglit lang. Pagdilat niya, huminga siya ng malalim at hinipa ng kandila. Nagpalakpakan ng lahat. Lumapit si Jerry. Inilagay ang kamay sa balikat niya. You did great today. We did. Sagot ni Crystal. Lumapit ulit si Elios bago matapos ang party. Mommy? Yes, love? Next birthday ko, andito na si baby? Yes, she will be. Good, sabi ni Elios. Because birthdays are better when family is complete. Sa ikalimang kaarawan ni Elios, hindi lang isang bata ang nagdiwang. Isang pamilyang lumawak. May isang batang handang maging kuya. Isang ama na mas magiging responsable. At isang inang nagdadala ng panibagong buhay. Ang kwento ni na Jerry, Cristel at Elios ay paalala na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng opisina, dami ng pera, o dami ng achievements, kundi sa kung paano mo inaalagaan ang pamilyang kasama mong lumalaban sa buhay. Sa huli, ang lesson ay simple pero malalim. Work can build a life, but family gives it meaning. Sa mundo, ang pinakamahalagang regalo ay oras sa pamilya, pag-unawa at pagmamahal. Dahil ang tahanan ay hindi lang lugar, kundi mga taong pinipili mong mahalin, araw-araw. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!